So let's start with general education. Okay, let's start with general education. Of course, let's start with number 1. So, i-read ko yung question and then mag-send po kayo ng sagot. I will give you enough time to send your answers sa comment box. Ito po yung ating first question. So, this is our first question. Hindi siya masyadong mahirap. Okay. How many items po sa every category, ma'am? Sir Carlo, nag-prepare po ako ng 20 questions for Gen Ed and another 20 questions for Prof Ed. Tapos kung may time pa tayo mamaya, i-run natin ulit yung mga questions para may kumbaga maulit, 'di ba? The law of exercise, repetition, para talagang ma-remember talaga yung tamang sagot. Okay? So, i-run natin pag may time pa tayo mamaya. So, ito po yung first question natin. You can actually send your answers sa comment box if meron na kayong sagot. May answer na kayo. So, here's the question. The Second Republic of the Philippines is also known as blank. Again, the Second Republic of the Philippines is also known as blank. Is it letter A, Malolos Republic? Letter B, Commonwealth Constitution? Letter C, Freedom Constitution? Or is it letter D, Japanese-sponsored Republic? So ano po yung tamang sagot natin dito? The Second Republic of the Philippines. Sige, marami na pong nag-send ng mga sagot nila. Sige, send your answers lamang po. Kaya marami po tayong mga viewers. Kasi maraming nag-send ng sagot nila. Amazing. Okay. Last 10 seconds po to send your answers. Ayan, pasend po ng mga sagot ninyo. Okay, medyo napapansin ko po, diverse po yung sagot ninyo. May nag-letter A, Malolos Republic. May nag-letter B, Commonwealth Constitution. And may nag-letter B kanina, nakita ko, Japanese-sponsored Republic. Except for freedom, kasi wala naman pong, cancel na kaagad si letter C, kasi wala naman pong freedom constitution. Wala pong freedom constitution sa Pilipinas. Okay? Tama, Sir Carlo. Very good. Ang First Republic, pag First Republic, that's Malolos Republic. Diba? Yung kay Emilio Aguinaldo, our first ever president of the Philippines. Diba? So, Malolos Republic yun siya. But, baka akalain natin yung Second Republic kasi ang next to Emilio Aguinaldo na president, we have Manuel Quezon. Then we know, di ba si Manuel Quezon, siya yung first president ng Commonwealth. Di ba? So baka yung thinking natin, okay, dahil ang second president, si Manuel Quezon, then siya yung first president ng Commonwealth. But then again, ang tamang sagot po natin dito, teachers, tandaan po, okay? Tandaan po ninyo, tandaan po teachers, the correct answer to this one, walang iba po, letter D, ang tamang sagot. That's Japanese-sponsored Republic. Actually, dapat may dash yan, Japanese-sponsored Republic. Okay? Kung makikilala po ninyo, di ba, ang ating president po ng Japanese-sponsored Republic, the Second Republic of the Philippines, walang iba kundi yung puppet president natin, si Jose P. Laurel. Okay? It's a puppet state established by the Japanese. So again, yan talaga yung ng Second Republic, okay? During of course, the occupation here by the Japanese here in the Philippines from 1943 to 1945, okay? So tandaan po yan. Jose P. Laurel was served as president that time. Okay, the Japanese-sponsored republic. Now, tandaan, ang Third Republic of the Philippines naman, it was inaugurated on July 4, 1946. Iba naman yun, yung sa Third Republic. Si Manuel Rojas na yung first president. Okay? Ayun po. Kasi ang Commonwealth, tandaan, hindi pa siya di ba yung
yung Commonwealth is under pa rin siya na, kumbaga, Commonwealth siya, pero under the supervision pa rin ng Amerika, ng US. So, di ba, pag Republic talaga ng Pilipinas, dapat talaga, yung ano talaga dyan is, of course, yung ano mismo. Okay? Kasi ang Commonwealth is not, ano pa talaga siya, hindi siya tinagurian as a second republic, but rather, yung Japanese-sponsored republic. And tama, ano po, ang puppet president natin si Jose P. Laurel. Di ba si Jose P. Laurel din po ang nagtatag ng Lyceum, if you know po, di ba? Lyceum. Ano pa? Yung ano din niya, naging ano din po siya. Yung last niya na posisyon po ay senator. Ayan. So, si Rojas sa Third Republic. Okay? Sa Fourth Republic, alam naman po natin that's Ferdinand Marcos. Siya po yung president that time. Siya lang po yung isang president sa Fourth Republic. Okay? O pag Fifth Republic, ando na nag-start. Ngayon, ano tayo, di ba? 1987 Constitution, Fifth Republic. Fifth Republic, 1987 Constitution yung kay, kay Corazon Aquino. O yan, di ba? So again po ha, tandaan, baka po kasi maulit itong sa question na ito, no? So, again, pag Second Republic, tandaan po, Japanese-sponsored republic. Okay? Sige. Moving forward to the next question. Let's have the next question po. Sige, number 2. Okay lang po maligwak, no? Normal lamang po yan. Pero at least ngayon, may alam na po kayo, di ba? May additional knowledge na po kayo. So, if in case po, makikita nyo ang question na yan sa board exam, yakang-yaka na po. So, okay lang po maligwak dito po, teachers. Huwag pong ma-disappoint. Anyway, hindi naman po ito yung official board exam talaga. Sige. So, ito po yung next question natin. So, let's have this question. Number 2. A signal number 4, storm is declared by PAGASA if there are winds of blank. So, we know PAGASA, di ba? The Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. So, di ba? Ang daming signal numbers. Ang signal number natin. Tamang-tama po yung mga ginawa ng ibang teachers natin. No? Talagang nag-mention po sila sa mga kakilala nila, mga top teachers nila. Sige, saan po dyan yung signal number 4 po? Sige. Is it letter A, 61 to 120 kilometers per hour in the next 24 hours? Letter B, 121 to 170 kilometers per hour in the next 18 hours, di ba? Malay ba natin dyan sa bagyo? Pero dapat alam po natin yan, no? Para alam po natin kung gaano kalakas talaga yung bagyo, di ba? Okay. Sige, is it letter C? 171 to 220 kilometers per hour in the next 12 hours? Or is it letter D? Ano po ba yung ano natin dyan? It's more than 220 kilometers per hour in the next 12 hours. Sige. Ano po yung tamang sagot? Dapat alam po natin ito kasi baka if in case, di ba, sa lugar natin, dapat alam natin kung gaano kalakas para makahanda po tayo, para maka-ready po tayo, para on the go po tayo, di ba? Actually, may lumabas po na question po before sa board exam. Ano daw yung rason bakit destructive yung storm? Diba? Due to storm surge. Diba yung typhoon Yolanda? 2013, I think, diba? Na sobrang lakas nun. Mga signal number 5 na yun siya. Sige, saan po dyan yung tamang sagot po? Wow, parang sigurado sila sa letter C, ha? Sige, last 10 seconds po to send your answers, most especially sa mga hindi pa po nakapag-send. I believe yung iba po kumakain po ngayon. Okay lang po kumain while watching our session. Okay. Sige, saan po dyan yung tamang sagot po, teachers? Sige, pag signal number 4, tandaan po, according to PAGASA, ang wind niya po ay nasa very good. Galing. Alam na alam. Very good po, teachers. That's 171 po to 220 kilometers per hour in the next 12 hours. Yung letter B, that's signal number 3, diba? 121 to 170 kilometers per hour in the next 18 hours. Yung letter A naman po, that's signal number 2, 61 to
120 kilometers per hour in the next 24 hours. Pero pag more than na po, ay nako, super typhoon na po yan. Kasi sobra na. More than 220 kilometers per hour in the next 12 hours. Sobra na yan. Super, super typhoon na yan siya. But again po, signal number 4, that's 171 to 220. If you are familiar with the 2012 typhoon po, yung Typhoon Pablo, okay? Kasi I'm from Davao po, Davao or okay, sa province po ako before. So I experienced the typhoon. Yan po, pag signal number 4, very good po teachers. Ang gagaling ng ating mga teachers, no? O, tupak, ganun talagang bumawi sila sa number 2. Very good po. Letter C, 171 to 220 kilometers per hour in the next 12 hours. Ano na yan, ha? Significant to severe na po yan siya. Mga destruction yan. Sige, number 3. Let's have number 3. Very good teachers. Kasi ako. Sige, number 3. Ito po. Which of the following is in SI unit? Saan po dyan yung nasa SI unit po? O, yung nasa SI unit. Is it letter A? Diba pag SI, ano nga yung SI sa science? That's International System of Units. Okay, International System of Units. Diba? O kapag nag-ano tayo, kapag nag-answer tayo ng mga chemistry questions, physics questions before sa science natin, o dapat alam natin yung unit. Talaga pinapa-memorize pa yan sa atin yung high school pa tayo, di ba? Yung mga units. International System of Units, the SI unit. Sige. Kindly send your answers po, teachers. Pasend po nang sagutin niyo sa number 3. Which of the following is an SI unit? Is it letter A, 50 kilowatt power? B, 10 newtons of force? C, 10 kilopascals of pressure? Is it letter B, 6 hours of time? Sige, kindly send your answers po, pasend sa number 3. Okay, I'm waiting for your answers po sa number 3. Okay. Pasend po ng sagot niyo. Saan po dyan sa options natin? Diba? Saan po dyan sa options natin? Yung nagka-follow talaga siya sa standard ng SI unit natin. Okay, hello Ma'am Mariel De Leon sa ano po, nasa YouTube po siya, YouTube channel natin. Ayan, pasend po. Okay, may nag-letter A, may nag-letter B. Ayan, yan ang gusto ko. Iba-iba yung sagot niyo. The diversity. Sige, A or letter B po ba? Until 8 p.m. po tayo ngayon, diba? So, let's just take our time, diba? Hindi tayo pwede magmadali. Dahil I believe yung iba, ngayon lang siguro diba, nakaabot sa ating live. Pero okay lamang po yan. Okay na okay lamang po. Yan, is it letter C? O, yan, may nag-letter C din po. O, saan po dyan yung tamang sagot kaya? Naka-follow po sa SI unit natin. Okay, last 10 seconds po to send your answers. Last 10 seconds. Okay, ayan. Which of the following is an SI unit? Again po, di ba, may standard unit po na sinusunod. Most especially po, di ba, sa physics, sa chemistry, di ba? If we are going to measure something, sa measurements po. Sige. Tandaan po, naka-follow po sa SI unit among the options, the best answer or the correct among the options. Walang iba, we have the letter B. 10 newtons of force. Bakit po? Kasi ang SI unit po, ang unit po ng force is Newton. Okay? Hindi po dapat natin kalimutan yan. Pag force, Newton. Pag power naman po, that should be in watt. Kaya 'di ba, anong ginagawa natin pag kilowatt yan siya, yung given sa problem, 'di ba? Kino-convert pa muna natin siya sa watt muna. Kasi yun yung kanyang SI unit, yung watt. How about pressure? 'Di ba yung pressure, ang kanyang
ang kanyang SI unit is in ATM. Okay? ATM siya, or atmospheric pressure. Pwede rin Pascal. O, diba? So, anong ginagawa natin? Diba, we are going to convert muna. 10 kilopascal, i-convert mo muna siya into standard unit. How about yung time? Diba yung unit ng time should be in seconds. Kaya naman kapag hours yung given sa problem, kapag nagsasagot tayo before, di ba, na hassle siya para sa atin. Kasi, di ba, minsan, ano pa talaga yung may mga teachers na tayo na talagang binibigyan talaga tayo ng sakit sa ulo. Di ba? Sana seconds na lang sana yung ibigay. Talagang hours talaga. Yung iba nga, months pa. So, you need to convert it into seconds. Grabe. Di ba? So, ganun siya. So, dapat naka-follow talaga sa standard na unit. Okay? So, again po, ang naka-follow po dyan among the options, very good. That is letter B, 10 newtons of force. Ang gagaling. Okay? Thumbs up po sa inyo dyan. So, 10 newtons of force. So, yan, pwede na. Pwede na kayong mag-take ng letter. Joke lang. Sige. Moving forward po tayo sa next question. So, which of the following can only replicate inside the host cells? Okay? Number 4, which of the following can only replicate inside the host cells? Is it letter A, germs, B, virus, C, bacteria, or is it letter D, mollusks? Okay, kindly send your answers po, teachers. If I'm not audible sa end po ninyo, pwede po kayong mag-comment dito naman. We can't hear you. Or coach, we can't hear you. Okay lang po sa akin yan. Para po ma-aware po ako kasi baka hindi ako dito, di ba? Nagsasalita ako tapos hindi pala marinig. Okay? Okay, kindly send your answers po. Saan po dyan, among the options, yung again ha, only replicate. Meron siyang kakayahan na mag-self-replicate inside the cell of its host. So, meron siyang host, di ba? Is it letter A, germs? B, virus, letter C, bacteria, or is it letter D, mollusks? Ayan, parang may isinend si Sir Carlo dito. Bigyan ng host para maturing na may life, virus. Okay? Sige, let's see. Ano ba yung mga sagot ng iba? Okay, letter B, halos no letter B. May nag-letter A, may nakita ko nag-letter A, may nag-letter C din. Okay, last 10 seconds po to send your answer. Which of the following can only replicate inside their host cells? Again po, dapat alam po ninyo yung, isasend natin yung scores ninyo mamaya dito. Isasend niyo po yung scores ninyo mamaya dito sa comment box. So, dapat alam po ninyo ilang points na po kayo. Sige. Saan po dyan yung can only replicate? May kakayahan na mag-self-replicate. Sabi pa nga ni Sir Carlo kanina, nakabasa ko po sa comment section, na kailangan niya ng host para mabuhay. Okay? Ayan. Saan ba dito yung kailangan niya ng host para mabuhay? Because this is not, it's non-living particle. Okay? Non-living particle, bakit? Kasi acellular siya. Wala siyang cell. Diba? We know na cell is a basic unit of life. Matuturing mo lang na may buhay yan pag may cell siya. Pero itong particle na ito, kaya particle siya, inert particle. Okay? Hindi siya like totally nabubuhay talaga inside the host cell, but kaya niya lang mag-self-replicate. Kasi nga, meron din siyang presence ng DNA at saka RNA. Okay? May RNA din siya. And protein, which can replicate talaga inside the cell of the host. And ang particle na yan, the inner particle na sinasabi ko po dito sa inyo ay walang iba. We have, very good po, that's letter B, virus. Okay, letter B, virus. And di ba ano nga yung protein, yung nagpo-protect yung sa ano po, sa virus, yung made up of protein siya na ng parang covering ng virus na nagpo-protect po ng RNA ng virus. So that's capsid, right? Oh yes, capsid. Ayan. O yung germs o bacteria, o the same thing lang yan, mga
Although pathogenic din naman ang virus, it can cause disease, di ba? Ang bacteria is also a pathogenic, pero it's cellular. Meron siyang cell. It's a prokaryotic cell, yung bacteria. Okay? Ayan. And of course, yung mollusks, malayo na yung mollusks. Okay? Mga ano po yun. Halimbawa, yung mga seashells, mga mollusca po yan. Under sa phylum mollusca. Okay? Pero again po, yung tamang sagot at dito walang iba, virus. May ano siya, may tendency to self-replicate. Okay? So letter B, virus. Okay, number 5. Moving forward, number 5 na po tayo. Gagaling ninyo. Galing na ating mga teachers. Sige, number 5. Sige, ito po. Meron na po tayong pang Filipino. Itong Filipino ba ito? Sige. Ano ang tinaguriang gintong panahon ng panitikan ng Pilipinas? Sige, ito po. Ano ang tinaguriang gintong panahon ng panitikan ng Pilipinas? Is it letter A, panahon ng mga Kastila? Letter B, panahon ng mga Amerikano? Letter C, panahon ng mga Hapones? Or is it letter D, panahon ng Himagsikan? Okay? Ang daming panahon, no? O, saan po dyan yung golden? Wow, gintong panahon ng panitikan, ng literature ng Philippines. So, among the options, ay dyan yung tamang sagot. Kasi we have to find the best, the correct, the most, yung pinakatama talaga sa lahat. Sige, kindly say your answers. May letter B. May nakita ko nag-letter B. May nag-letter C. Okay, ayan. Saan po dyan yung tamang sagot natin? Ano ang tinaguriang gintong panahon ng panitikan ng Pilipinas? Sige, wag pong wag pong mahihiyang magsagot dito, wag mahihiyang magsagot sa ating session po. Okay, wag mahihiyang magsagot, teachers. Para ma-practice din po kayo. Parang this is a sort of drill sa inyo. Paano atakihin? Wow. Paano ka mag-attack ng question, di ba? Sige, last 10 seconds po to send your answers, especially for those who did not send their answers yet. Okay, saan po dyan yung tamang sagot? Okay, ano ang tinaguriang gintong panahon? Okay, so among the options, hindi po panahon ng mga Kastila. Okay, kasi gintong panahon ng panitikan. So, ibig sabihin, kapag gintong panahon ng panitikan ng Philippines, ibig sabihin, mas binigyang pansin yung paggamit ng Filipino language, yung national language natin, no? Sa mga paglalathala, pag-publish ng mga materials, if meron man, no? O paggamit talaga ng own language natin instead of using other languages. Especially kasi, ang gintong panahon ng panitikan ng Pilipinas, it happened sa panahon ng mga Hapones. And we know, di ba, na Hapones that time, magkalaban po sila ng Ingles, ng Amerikano, okay? Kasi, di ba, yun yung sa ano, di ba, yun yung sa World War II, kalaban po yan sila, yung Hapones tsaka yung Amerikano. So, matutunan po natin, di ba, ayan, dyan di na natutunan ang haiku at talaka, okay? Very good din po. Tama, mas nalaman ng mga Pilipinas that time, yung mga panitikan din po ng mga Japanese. Okay? Hindi po panahon ng mga Kastila o pag-Kastila, Espanyol. Hindi pa po yan, no? Hindi yan yung panahon kasi iba yung sa Espanyol. May time nga na pinagamit pa ng vernacular, no? Medyo tapos naman, kasi hindi magaling ang mga Filipinos that time sa sa Espanyol, panahon ng Kastila. Actually, yung mga libro din ni Rizal noon, nakapublish siya sa Espanyol. Hindi siya gintong panahon, di ba? Ayan. And, panahon ng mga Amerikano, hindi po gano'n, okay? Panahon ng himagsikan, yung revolusyon, hindi masyado nakapagsulat, no? Tama dito. Tama, may nagsabing malayang nakakagawa ng panitikan ng mga Pilipinong manunulat. Sa panahon ng himagsikan, hindi sila malayang makakapublish o sila ng mga Kastila, ng mga Espanyol that time. Sa revolution na time yan siya. Okay? So, pero sa panahon ng mga Hapones,
yung mga Filipino writers talaga natin ay binigyan sila ng kumbaga opportunity talagang makasulat sila na gamit yung national language din natin. Okay? Tapos malaya sila na makakagawa ng kanilang sariling panitikan. Okay, tumpak na nerd po kayo, teacher. Sige, let's have the next question. Ito po yung next question natin. Ang mga salitang transportasyon, klima at grasa ay mga halimbawa ng patlang. Sige, ang mga salitang transportasyon. Saan po dyan yung tamang sagot? Okay, ang mga salitang transportasyon, klima, at grasa ay mga halimbawa ng patlang. Is it letter A po na? Sana ganyan lang din yung yung question sa board exam, yung madali lang. Hindi ka na kailangan mag-isip. Diphthongo ba? Pero pag hindi mo alam ito, naku, talagang magkakamali ka, di ba? Is it letter C, cluster ba? Or is it letter D, pares, lima? Saan po dyan yung tamang sagot ko? Okay? Kindly send your answers. Ang mga salitang transportasyon, klima at grasa ay mga halimbawa ng patlang. Phonema ba yan? Diphthongo ba yan? Cluster ba yan? Or pares minimal? Okay, send your answers po. And you can actually share this live session po natin for those hindi pa po nakapag-view ng ating live, no? Sharing is caring po tayo dito sa Teacher Sepi. Ayan, di ba? So, gusto nyo pang mag-access po ng free review materials po, just message the page and kung gusto niyo po maging member po ng Teacher Sepi para maka-access po kayo ng maraming materials po na makakatulong po sa inyo na teachers. Proven and tested na po ang Teacher Sepi. O baka yung nagsasabi sa inyo, scam yung Teacher Sepi. Hindi po scam ang Teacher Sepi. Marami na pong na-produce na mga passers, no? And even mga top notchers din po ang Teacher Sepi. So, diba? Ayan. So, you are in the right track. Saan po dyan yung tamang sagot? Okay, last 10 seconds po to send your answers. Okay, last 10 seconds. Okay. So, tandaan po, okay, sa Filipino, dapat alam natin na may mga rules po sa Filipino. Okay? So, ang mga salitang transportasyon, klima, at grasa ay mga halimbawa ng patlang. So, tandaan po, dapat, okay, ang tamang sagot natin dito, sige, let's reveal na po, that's letter C, cluster. Very good. So, di ba, ibig sabihin po ng cluster, dapat may magkasunod po na katinig, no? May dalawang katinig or tatlong katinig na magkasunod, okay, sa bawat syllable or sa bawat pantig, di ba? Sa bawat syllable or pantig. So, katulad na lamang ng transportasyon. Transportasyon. So, di ba? Trans, TR, may dalawang katinig na magkasunod. So, it's cluster. How about klima? O, klima. O, di ba? First syllable, kli, tapos ma. So, di ba? May magkasunod ba na katinig? Dalawang katinig? Di ba yung KL? Katinig, when we talk about katinig, sa mga hindi po nakakaalam, ang katinig po ay consonants. Okay? Consonants. Pag patinig naman, yun yung vowels. Na a, e, vowels. A, e, i, o, u. O, pero pag na, exact mga patinig, makatinig na yun sila, mga consonants. So, we have klima. At saka yung grasa. So, sa bawat, sa pantig, hindi talaga like every syllable. At least, may isang syllable na merong magkasunod na katinig. Grasa, o gr, gr. So, katinig yung dalawang yan. So, di ba? Cluster yan siya. Halimbawa ng cluster. Okay? O pag phonema naman yung phonema, ano ibig sabihin ng phonema? O, di ba yan yung mga tunog? O, dapat alam natin yung mga tunog. Okay? O pag mag-ano tayo, o D, o D, dapat alam natin yung tunog. Di ba? Sound, phonema. Ayan. Yes, tama din, Sir Carlo. Pares minimal may pinagpalit
lang tayo ng isa titik dito para mabago ang kahulugan ng isang salita. So, halimbawa na lang is, ano bang halimbawa dyan? O, okay, may isang titik na pinalitan. So, for example, ano ba to example ko? Sige, buhay. O, buhay, di ba? Buhay, ibig sabihin ng buhay, life. O pag pinalitan natin yung U ng A, magiging bahay na siya. So, iba na yung meaning. Iba na yung meaning kasi nga, pinalitan ng isang titik, di ba? Ng isang letter. So, ganun po yung pares nominal. Okay? So, yan. Pag diptongo naman, iba naman yung diptongo. O pag na, yung may pantig, may syllable doon na may pantig or may syllable doon na may iw, nag-ano siya ng iw, oy, 'di ba? Dapat magkasunod yung vowel at saka yung consonant na oy, for example, ay, mga ganyan, bahay, buhay, yun sila mga diptongo yun sila. Okay? Pero pag again po, pag transportasyon, klima at grasa, tandaan, cluster. Sige, next po tayo, number 7. Okay, number 7 po tayo, teachers. Very good. Palakpakan po yung mga sarili niyo, ang gagaling. Sige, number 7. Ang mga salitang omsin, lespu at yorme ay mga halimbawa ng anong antas ng wika. Sige. Ano pong antas ng wika yan? Is it letter A, kolokyal, B, balbal, C, bulgar, D, pampanitika? Sige, saan po dyan yung tamang sagot? Ang mga salitang omsin, lespu at yorme. Ano po yan? At ano pong antas yan ng wika? Anong antas ng wika yan siya? Sige, kolokyal ba yan? Balbal ba? Bulgar? Or pampanitikal? Okay, sige. Send your answers po, teachers. Kindly send your answers. Practice po tayo para ano po, di ba? Okay, sige. Send your answers po. Okay, last 10 seconds po. 10 seconds. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan po. Sige, pag omsim, parang binaligtad lang ng mismo ha. Less po, police, at yorme, mayor. Diba? Pinalitan lang. Halimbawa po sila ng mga, ano pong tawag sa kanila? They are yung mga salitang kalye po. Diba? Yung mga salitang kalye. Narinig natin silang sanhan. Okay, ang tawag po sa kanila ay, okay, that is balbal. Okay, balbal po. Yan sila. Okay? Mga slang words, okay, mga ano sila, balbal. Okay, mga salitang informal ito sila. Okay? Ayan. Yung mga salitang pampanitika naman, matatalinghaga, kumbaga, matatalinghaga, yung napaka-deep yung meaning, di ba? Mga pampanitika. Tapos, yung sa feature writing usually, mga pampanitika, yun yung mga ginagamit din sa kapag nagsusulat ng tula, di ba? Mga pampalitikan din yung mga, ano na yun, mga matatalinghaga, di ba? Yung mga matatalinghaga ng mga salita. Ayun. Okay, yung colloquial naman, for example, instead of saying nasaan, pinaikli, nasan. Di ba? Yun yung yun yung mga sinasabi natin, nasan, instead of nasaan. O, kailan, instead of kailan, kailan. O, ganun, mga colloquial yan siya. Okay? So again po, para pag ganito, mga salitang kalye, that is balbal. Omsim, lespo, yorme, o yan. Diba? So yan po, balbal po ang tawag dyan. Sige, let's have, okay, very good po teachers. Ayan, so let's have number 8. Para marami po tayo makover na questions. Number 8, complete the following sentence. Blank to your sanity and don't feed your heart to these heartbreakers. Okay, English na naman tayo. Is it letter A, hang together, B, hang up, C, hang out, or letter B, hang on? Okay, saan po dyan yung tamang sagot po? Okay, complete the following sentence. Hang together ba dapat yan? Hang up, okay? Hang out, or hang on? Sige, saan po dyan yung tamang sagot po?
Diba? Hang on, hang out, hang up, or hang together. Saan po dyan yung tamang sagot po? I-complete tamang po yung following sentence para tama po yung ating sentence, yung statement po natin, yung meaning ng sentence din po natin. Sige? Okay, last 10 seconds po. Kasi baka gustong humabol pa po, mag-send ng sagot. Pwede po kayo mag-send ng answers po ninyo. Okay. Okay, ano po yung tamang sagot natin dito? The best answer, the correct answer to this question, walang iba, of course, hindi pwede hang together to your sanity. Hindi po hang up. Bakit hang up? Hang out. Di ba pag hang out with friends. Pag-meet yun ng friends ninyo. Oh. Ang tamang sagot po natin dito, walang iba po teachers, it should be, okay, hang on. Okay, kapit lang. Okay, hang on. Hold on to. Di ba? Yun yung ibig sabihin ng hang on kasi. Okay? So, kapit lang, di ba? And do not feed your heart to these heartbreakers. Okay? Then, hold on to something. Yan yung ibig sabihin ng hang on. Okay? Hang on to your sanity. Hold on, di ba? Do not feed your heart to these heartbreakers. So, di din po hang up. Ano bang ibig sabihin ng hang up? Ano bang ibig sabihin ng hang up? For example, kapag nag-ano tayo, di ba, nag-uusap tayo sa telepono, okay, I'll hang up, ganyan. End the conversation. Okay, ganun yung hang up. Hang out if you want to meet somebody, ganun. O pero pag hang on, you have to hold on to. Okay? Hold on to it, ibig sabihin ng hang on. So the correct answer to this one, walang iba, letter D, hang on. Okay? Hindi po hang together. Okay, let's have number 9. Ito yung number 9 natin ito. Ito yung gumamit talaga ng salitang pampanitikan. Okay, ang tinanggap niyang tulong ay tila hamog sa uhaw na talulok ng bulaklak. Ano ang katumbas na kahulugan nito? Sige, ano po yung tamang sagot natin? Is it letter A, tubig sa halaman ba ang ibig sabihin niyan? Pagkain ng mahihirap? Kakarampot na pagtawid gutom? Or letter D, biyayang nakalunas ng kahirapan? So, di ba, napakalalim po. So, dapat malalim din yung ating, malalim din yung ating sagot. Hindi siya dapat literal na meaning. Tila hamog sa uhaw na talulot ng bulaklak. Ano pala yung hamog? Di ba dew yan siya? Dew. Condensed moisture from the air. So ano po yan? Dapat hindi literal yung ating meaning. Ni tubig, no? Pag dew, tubig sa halaman. Ay, nako. Ano ba ang tamang sagot nito? Okay, last 10 seconds po to send your answers. Last 10 seconds po, teachers. Okay, ay tila hamog sa uhaw na talulok ng bulaklak. Tandaan po, ang tamang sagot natin dito, okay, very good. Letter D, biyaya, nakalunas kang kahirapan. So, di ba? Ang tinanggap na, actually, kahit hindi niyo po alam, pwede niyo po gamitin yung context clues. Mag-context clues po kayo, tulong ay tila hamog sa uhaw at talulok ng bulaklak. So, parang ina-associate mo yun sa biyayang natanggap mo na tulong. Di ba? Biyayang nakalunas ng kahirapan. Very good po. Letter D, no? Oh, yes. Yay. So, diba? So, tumpak ganun po. Kung hindi ka karampot ng pantawid gutom, no? Baka akalain sa letter C ang tamang sagot, no? All, yes, literal. Okay. Literal. Hindi pa din literal. Okay. Hindi pa din literal. Okay? So, letter D po ang tamang sagot. Bakit pag tubig sa halaman kasi dew, diba? Yung parang condensed moisture from the air, hindi po. Hindi letter A. Hindi na pagkain ng mahihirap. So again po, letter D. Biyayang nakalunas ng kahirapan. O baka may ganito din po sa board exam ha. May question po sa inyo. O hindi po magsagot ng literal na meaning. Okay? Sige. Let's have number 10. So baka tagal natin sa Gen Ed, no? Excited na ba kayo sa Prof Ed? Excited na yung ating mga teachers sa Prof Ed.
Sige, number 10. Which of the following does not belong, madali lang ito, does not belong under the plant kingdom? Saan dyan yung hindi kasali sa plant kingdom? Is it letter A, moss, B, gymnosperm, C, algae, or letter B, angiosperm? Sige, saan po dyan yung tamang sagot? Does not belong under the plant kingdom. Okay, can you send your answers po? Okay, last 10 seconds. Para marami tayong ma-cover na question po. Does not belong under the plant kingdom. Saan po dyan yung hindi belong po, hindi po kasali sa plant kingdom po, teachers? Moss ba, gymnosperm ba, algae, or angiosperm? Okay, very good. Ang tamang sagot, okay, that's letter C, algae. So, diba, iba po yung algae, belong po siya sa kingdom protist. Okay, protista po siya. Protista kingdom. Katulad na lamang ng diatoms, diba? Algae, may iba't ibang kulay po ang algae. May red, may brown, may golden algae. Ayun. Kapag large algae sa lahat, largest, brown yun, yung kelps. O pag gymnosperm, angiosperm, yan sila ay mga vascular plants, no? May mga conducting tissues yan sila. Diba? Pag moss naman, non-vascular plant, but still, plant pa rin siya. Okay? So, moss po, plant po yan. Plant yung moss. Plant yan siya, non-vascular, kasi wala siyang conducting tissues. Kaya yung moss, medyo hindi siya masyado matataas, diba? Hindi siya mahaba. Unlike sa mga puno, unlike sa mga plants talaga, na meron silang stem, diba? Kasi nga, meron silang conducting tissues. Ayun, mga vascular plant yan sila. But then again, yung moss po ay, ano po yan, non-vascular plant. Okay? May math major po bang free live po? May math major. Actually, you can, message po the official Facebook page po ng Teacher Seti if you want to avail po sa majorship ng math. May lecture din po kami sa math po. You can actually avail to it. So, i-message nyo lang po yung official Facebook page ng Teacher Seti po if you want to avail. Sige, let's have number 11. Ano sa mga salita ang may diphthongo? Okay, Sir Carlo, 9 out of 10. Sige, i-continue muna natin kasi we have 20 questions of Gen Ed and another 20 questions of Prof. Ed naman. Sige, ano sa mga salita ang may diphthongo? Saan dyan yung diphthongo? Sige, kindly send your answers po, teachers. Para marami po tayo makover na question kasi sayang po, diba? Nag-prepare pa naman po ako para sa inyo. Sige, saan dyan po yung salitang may diphthongo? Until 8 p.m. lamang po tayo ngayon. Okay, until 8 p.m. Okay, ano sa mga salita ang may diphthongo po? Yoyong, kamay, lawa, tihaya. Sige, last 10 seconds po to send your answers. Ano sa mga salita ang may diphthongo? Tandaan po ha, dapat when we talk about diphthongo, dapat sa isang pantig, at least sa isang pantig or sa isang syllable, dapat may magkasunod na vowel tsaka consonant. For example, oy, ew, ganyan, I, ano pa ba? Usually, yung mga vowels, then alongside the vowels, it's either W at saka Y. Diba? Ganun yun yung ibig sabihin ng diphthongo. Okay? So, mali, syempre, yung letter A, yoyong. Kasi diba, although may oy siya, kung titignan natin yung word, yung salita niya, diba may oy talaga siya sa salita niya. Pero kung syllabicate natin, syllabicate. Kung i-ano natin siya, ipantig-pantig natin siya. So, yong. So, diba, hindi siya diphthongo. Yung lawa din, mali din yung letter C, lawa. Wa. So, diba? Kung i-syllabicate natin siya, ipatig-patig natin siya, walang diphthongo sa lawa sa salita. How about yung letter D? Tihaya. O, diba? Kung ipantig-pantig natin siya, i-syllabicate natin siya, wala ding diphthongo. Tihaya. Diba? Wala siyang diphthongo.
So, saan dyan yung salitang may diphthongo? Walang iba kundi yung letter B, kamay. Okay? Kamay po ang tamang sagot. Bakit? Diba, ang kamay, we have 2 syllables for kamay, ka at saka may. Ang may, diba may diphthongo siya kasi tatapos siya ng ay. May vowel na letter A, tapos kasunod nito ay yung katinig na Y. So, di ba? So, yan po, kamay ang tamang sagot natin. May diphthongo. So, letter B ang tamang sagot. Tandaan ko ha, letter B, kabay, kabay, kabay. Okay? Sige. Tama yung sabi ni Sir Carlo. Okay? Pag yung lawa, nilagyan mo ng Y after sa A, yung last na vowel na A, magiging laway na siya. So, yun na yung diphthongo na siya. Pero pag lawa lang, hindi siya diphthongo. Kasi nga, sa syllable niya ay walang diphthongo. Okay? So, yan siya. So, again, ang tamang sagutan dito, walang iba, kamay. Next, let's have number 12. Sobrang galing ng ating mga teachers, diba? Ako parang nafe-feel ko na lahat kayo ay magiging LPTers. Okay, laban? Okay, laban. Kayang-kaya po yan. Sige, which of the following is the correct order po ng ating levels ng taxonomy? Ito actually, madali na lang ito. Pag alam niyo yung tamang arrangement, yung tamang order niya. Pag correct order yan, hindi siya nagsabi, di ba, kung ano ba, from largest to smallest, or from most general to most specific, or from, hindi siya nagsabi, di ba? Pero yung correct order talaga, sa levels of taxonomic classification, dapat mag-start ka talaga doon sa highest, di ba? Yung highest level talaga ng taxonomic classification. And that is, sige, send your answers in 10 seconds po. Ano ang tamang sagot natin? Correct order ng levels ng taxonomic classification. Okay, ang tamang sagot, okay, ng taxonomic classification natin dapat mag-start yan siya sa highest level. Although hindi nag-state dyan whether mag-start po siya sa lowest, sa highest, pero again, kasi correct eh. Pag correct, dapat mag-start talaga sa highest level yan, down to the lowest level that. So, tagdaan, may nagsabi dito, sabi ni Sir Randy, Dear King Philip, come over for good spaghetti. O yan yung kanyang yan yung mnemonics. Gagamitin niya, pwede yun siya, pwede gamitin yun siya, mga mnemonics, para alam na alam talaga, no, para ma-memorize talaga yung pagkasunod-sunod. Okay? Kapag hindi niyo pa talagang totally memorize yung order na yan, so you have to use mnemonics. So, pwede ganon, yung Dear King Philip, come over for good spaghetti. Or pwede rin, Dear King Philip came over from Great Spain. So, di ba, pwede ganon. May iba-iba tayong, mnemonics na kaya na pwede natin gamitin, di ba? Kung ano yung nahihiyang sa atin. So, yung tamang sagot po natin dito, walang iba, that is letter A. Very good. Letter A, ang tamang sagot. Okay? Dapat, yan yung highest to lowest na level po ng taxonomic classification. Correct order niya. So, we have domain, Dear, diba? Dear King Philip came over from Great Spain. Yun yung yung mnemonics ko. So, pag D, Dear, domain, King, kingdom, diba? Philip, phylum, diba? Came, so class. Over, order. Came over from, family. Great, genus. And then yung Spain naman, species. So that's the beauty of using mnemonics. Especially, diba, sa board exam, whether you like it or not, bombarded tayo ng mga information. Marami tayong in-memorize. Wala pa, Gen Ed pa lang ito. May Prof Ed pa. Yung mga BS Ed, meron pa silang majorship. Even the BEd ngayon, may majorship na. So, diba, marami tayong kailangan i-memorize. Marami tayong kailangan isaulo. So, dapat magamit tayo ng mga memorization techniques para madali natin na talaga ma-absorb ng ating brain at malagay po sa long-term memory. Yun yung goal natin. Dapat malagay talaga sa long-term memory para hindi po natin makalimutan. Okay? So, yan siya. So, again, ang tamang sagot, letter A. Domain, kingdom, phylum, class,
order, family, genus, and species. Next, number 13. These are living things that use sunlight, chlorophyll, water, and carbon dioxide to produce. Saan po dito? These are living things that use sunlight, chlorophyll, water, and carbon dioxide to produce. Saan dyan? Living things na gumagamit ng sunlight, gumagamit ng chlorophyll, gumagamit ng water, at even carbon dioxide para makaproduce siya. O, di ba? So, more on producer itong living things na ito. Is it letter A, heterotrophs, B, autotrophs, C, auxotrophs, or auxotroph, or is it letter D, phototrophs? Prototrophs. So, ano po yung tamang sagot natin dyan? Okay, kindly send your answers in 10 seconds. Last 10 seconds na po yan. Yung iba po, teachers, you can send your answers actually. Huwag po mahiyang magsagot. Okay, so walang iba pong producer natin kasi automatic, they can create their own food. Diba? Nag-rely lamang sila sa sunlight. Kailangan nila ng sunlight. Of course, ang chlorophyll, the green pigment, okay, chlorophyll, the chlorophyll A and B, water at the same time, and even the CO2, carbon dioxide during cellular respiration, to produce, para makaproduce po sila ng sarili nilang pagkain, ng own food nila, in the form of sugar, glucose. So, walang iba, we have autotrophs po yung tawag doon. Halimbawa namang autotrophs, kung dito po sa lupa, plants. Pero kung sa ocean po or sa water, we have algae. Mga autotrophs po yan sila. Diba? Because they can capture light po. Especially yung mga green algae. Kaya yung green algae actually, teachers, okay? Yung mga green algae po, fact, ito siya ha. Yung green algae, para siyang, ma-associate siya sa mga land plants ngayon. Oo, yung mga green algae. Kasi somehow the same, yung may similar sila na characteristics. It's just that yung mga green algae, doon lang sila sa water. Yung plants naman, of course, sa lupa sila. Okay? O yung mga heterotrophs naman, ito yung sila yung mga nakadepende sa producer. Ito yung kumakain, di ba? They cannot live without any food na kakainin nila, di ba? So halimbawa ng mga heterotrophs, may iba't ibang heterotrophs, may mga herbivores, kumakain lang sila ng damo, may mga omnivores, katulad sa atin, omnivores tayo, we eat, diba, the flesh or the meat, and we also eat, ano pa yan, we also eat plants, diba? Well, din carnivores, diba? May mga ganon. May mga detritivores, pa ganyan, diba? So again po, in this question, pag producer, walang iba, autotrophs. Okay? So again, next, number 14. Arrange the following expeditions according to chronological order from first to last. Diba? Ano ito? History ito siya. Philippine, readings and Philippine history. Saan dyan yung tamang pagkasunod-sunod po ng expedition na pinadala ng Spanish king dito sa Philippines. First to last po. Sige, ito dapat kailangan memorize talaga ito eh. Pero actually you can use mnemonics naman dito para mabilis ninyo ma-memorize siya. Okay, sige, is it letter A, Loaiza Cabot Saavedra de Villalobos, B, Cabot Loaiza de Villalobos Saavedra, letter C, Loaiza Cabot de Villalobos Saavedra, or is it letter D, Cabot de Villalobos Saavedra Loaiza? So, di ba pinapahirapan lang kayo? Pinapahirapan lang. Sige, last 10 seconds po to send your answers para sayang kasi yung oras. Sige, arrange the following expeditions according to chronological order. First to last. Ayan, meron silang, ayan, Walo Casavitel. So, meron kayong ang galing ng ating mga teachers. May knowledge na sila about this one. Hindi na sila malulokan yung question na ito. So, alam na nila, diba? So, of course, yung first to last natin, except, walang pajela dyan eh. So, let's, using your mnemonics, ang galing. So, ang tamang sagot natin dito, very good. That's Loaiza, letter A, very good. Letter A, Loaiza Cabot Saavedra
de Villalobos. Pero mas nauna si Magellan, di ba? Then, sumunod si Loaiza, kasi namatay si Magellan, alam nga naman, di ba? Hindi pa magpadala na expedition yung Spanish, so para na ano sila nagustuhan nila ang Pilipinas that time. So, nagpadala talaga sila ng mga colony expeditions, di ba? So, from first to last, kasi walang Magellan dito, so wag nang hanapin. Pag wala sa options, so wag nang hanapin sila. Doon kayo mag-focus sa kung ano yung nasa options. Yun po dapat teachers, ha? Teachers, again po, wag na po kayo maghanap ng wala sa options. So, you just have to follow kung ano talaga yun nandoon sa options po. Okay? So, pwede magamit kayo ng yeah, very good. Maloka Savite. Okay, very good. Dapat may po kayo, may mnemonics kayo. So we have the correct answer, letter A, Loaiza, Cabot, Aveda, para hindi na kayo maloka sa pag-memorize, di ba? So you have to use mga memorization techniques. You have to use mnemonics. Very good teachers. Really. Ang galing niya. Sige, let's have number 15. Anong uri ng panaguri ang ginagamit sa sumusunod na pangusap? Siya ay huwarang mag-aral. Okay? Anong panaguri daw? Ano yung type ng predicate na ginamit? Diba? We have the subject and the predicate in English. The simuno o paksa at panaguri. Okay? Saan dyan yung tamang sagot? Is it letter A, panggalan, B, panghalip, C, pandiwa, or is it letter D, pang-uri? Anong klase, anong uri ng panaguri? Ano yung type ng predicate na yan? Dapat alamin natin saan dyan yung predicate sa pangungusap, di ba? Yung panaguri. Sige, kindly send your answers po. Ayan. 2, 1. Okay. So, ang ating, yung ating sentence, given statement is that, siya ay huwarang mag-aaral. So, dapat alamin muna natin kung saan dyan yung paksa or sinuno tsaka panaguri. Siyempre, ang ating paksa dyan, walang iba, siya, di ba? Siya ang ating paksa. O pag ako, ikaw, siya, sila, di ba? Tayo, kami, yan sila mga paksa po yan sa paksa or mga sinuno yan sa pangusap. Siyempre, ang kasunod ng sinuno, yan yung panaguri, di ba? So ano yung panaguri natin diyan? Huwarang mag-aaral. So anong type ng panaguri? Anong uri ng panaguri yan, di ba? Huwarang mag-aaral. So parang ibig sabihin, yung word na huwaran ay nagde-describe sa kung ano yung mag-aaral. Yung mag-aaral na yan ay isang huwaran. So ibig sabihin na ating panaguri po, walang iba, we have pang-uri. Di ba? When we talk about pang-uri or in English, that's adjective. Ibig sabihin ng pang-uri po ay nagde-describe siya. Diba? So, ano yung paksa? Diba? So, ang paksa, siya, ang siya dyan, di ba, yan yung student, mag-aaral. So, ang predicate natin is huwaran. So, huwaran ang mag-aaral na yan. So, ang huwaran na word, that is pang-uri or adjective in English. Okay? So, yan siya. So, letter B, pang-uri. Yeah, very good. Paglalarawan sa tao. Okay. Sige, letter D. Hindi pa diwa, hindi po siya verb. Okay? Yung huwaran, hindi po verb. Hindi din po panghalip. Ano ba yung mga halimbawa ng panghalip? Salitang kilos yung pandiwa. Yung pangalan naman, that is noun. Okay? Noun. So again po, letter D, pang-uri. Adjective. Sige, let's have number 16. Malapit na po tayo matapos sa Gen Ed, then we'll proceed to Prof. Sige, number 16. The chemical equation AB plus energy yields, wow, ginamit talaga ng how to read read correctly yung equation. A plus B is an example of a blank. And, kasi nag-start yung lahat ng word ng E, di ba? Vowel siya. So, and na kaagad. Okay, is it letter A, exothermic decomposition? Again yung ating equation is AB plus energy yields A plus B. So, tingnan ninyo yung reactants tsaka yung product. Is it letter A, exothermic decomposition? B, exothermic synthesis? C, endothermic decomposition? Or is it letter D, endothermic
endothermic synthesis. Okay, send your answers po in 10 seconds. Ayan. Saan po dyan yung tamang sagot? Okay, mag-focus tayo po, teachers. Mag-focus po tayo sa equation natin. Kasi ang given na equation is AB plus energy yields A plus B. In a chemical equation, tandaan po, yung nasa left side, di ba, ng equation, left side na equation, that is the reactants. While the right side naman ng equation, that is the product. Di ba? Yung arrowhead dyan, na parang hindi naman siya arrow, kung tingnan, yan yung parang equal sign, di ba? Parang siyang equal sign. It serves as an equal sign. Okay. Now, tandaan, yung ating reactants, di ba? Yung reactant yung nasa left side, A, B, tsaka energy, plus energy. But look at the product natin. Yung product is nag-separate yung A tsaka B. So, pag nag-separate yung product, ano yung tawag dyan? Is it synthesis? Kasi pag synthesis, nag-create, nagbuo siya. Diba? Bumuo. Diba? Ganun yung synthesis. Pero pag nag-breakdown or naghiwalay, yung AB, diba? Yung ano nangyari na sa AB? Diba naghiwalay siya? A plus B nag-separate siya. So, that is decomposition. So, ligwak na kaagad yung letter D tsaka D. Hindi na pwedeng magsagot ka ng D tsaka D. Yan, dyan, kasi synthesis man yan. So, hindi man synthesis, diba? So, it's either A tsaka C yung sagot, yung isasagot mo. Pero of course, you have to choose the correct answer. Now, dito tayo ngayon sa energy. Nasaan ba yung energy makikita? Sa reactants ba? Or sa product? Diba yung energy makikita siya sa reactants, sa left side ng equation? Yung energy makita sa reactants. So in other words, dahil doon siya sa reactants, nasa loob yung energy, wala sa labas. So, of course, yung tamang sagot natin dito, papasok yung energy, that is letter C, endothermic decomposition. Okay? Letter C, endothermic decomposition. Okay? Pero what if yung energy natin ay nasa labas nasa right side. So pag nasa labas na yan, so that's already exothermic decomposition. Pero again, yung energy nasa nasa reactant siya. So endothermic decomposition. Okay? Letter C, very good. O, tumpak na tumpak na tumpak. Correct po kayo, teachers. Very good. Okay, next, number 17. Para mabilis na tayo. Yes, 20 items po, Sir Carlo. Ay, ano na ako? Nag-time na. Sige, he was in state, ito po yung 17 natin. He was in state of euphoria when his girlfriend said yes to his marriage proposal. What is the meaning of the word euphoria? Ano po yung meaning ng word na euphoria po, teachers? Is it letter A, extreme pleasure and happiness? Letter B, extreme feeling of freedom? Letter C, extreme nervousness? Or is it letter D, extreme feeling of being unstoppable? Sige, ano po yung tamang sagot natin dito? Sige. Pag euphoria. Sige, anong ibig sabihin pala ng euphoria? O, dapat alam natin yung meaning ng euphoria, di ba? O gumagamit tayo ng word na ito kapag nag-caption tayo sa Facebook. Euphoria, dahil nakapag-beach na ngayong summer. Diba? So you are in the state of euphoria, diba? Dahil nakapag-beach na yung iba, nandun na sa beach. Diba? Nung summer na talaga sila. Ayan. So, ibig sabihin po ng euphoria, o pag marami kang pera, diba? You are in state of euphoria. Sige, ang tamang sagot, that is, okay, extreme pleasure and happiness. Okay, very good po. Letter A, extreme pleasure and happiness. And ang happiness natin, diba? We are in state of euphoria. We are in state of euphoria to teachers, especially kapag pasado po kayo, diba? Sa darating po na licensure exam. Ayan, diba? So you will be in the state of euphoria sa December 2025. Extreme pleasure and happiness. Okay, let's have number 18. Ito, number 18 po. What is the ratio of the angles of an equilateral triangle? Sige.
ratio po ng angle sa equilateral triangle. Okay, is it letter A, 1 is to 2 is to 3? Letter B, 1 is to 1 is to 2? Letter C, 2 is to 1 is to 1? Or is it letter D, 1 is to 1 is to 1? Sige, ano po yung tamang sagot natin dito? Saan dyan yung tamang ratio po ng angle sa equilateral triangle? So, pag nakakita na po kayo ng equilateral triangle from the word itself, syempre pag equilateral, dapat equal, di ba? Equal yung sa angle. Dapat equal yung angle. Ilan pala yung angle ng triangle? Di ba that's 180 degrees, di ba? 180 degrees. And how many angles in triangle? Di ba tatlo? Kaya nga triangle siya kasi tatlong angles. So pag equilateral triangle yan siya, ibig sabihin each angle ng triangle na yan, na equilateral triangle, meron siyang 60 degrees na angle. Kasi 60 times 3, that's 180 degrees. So ano ba yung ratio ng equilateral triangle? Kasi pareho man sila lahat, 60, 60, 60. So ang ratio, of course, walang iba, letter. Okay, may 8 seconds pa kayo to send your answers. Okay. Dahil pareho lahat ng ng ratio ng angle, dahil yung angle lahat ng equilateral triangle ay 60, 60, 60. So in other words, ang ratio natin, wag na mag-calculate mo. 1 is to 1 is to 1. Pag alam niyo lang kung ano yung angle sa equilateral, pag equal lahat. Yung angle, equal yung side, di ba? 60, 60, 60, equivalent to 180. So, 60, 60, 60, ibig sabihin, yung ratio niya, lahat talaga, 1 is to 1 is to 1. The same lang. Oo. Okay. Letter D ang tama sagot. Next, number 90. How about this one? If angles A and B are complementary, and the measurement of angle A is 60 degrees, how large is angle B? No, pag ganito, may mga ganyang question, no? Pero medyo malito tayo sa question. Ganyan. Pero again, basahin lang ng mabuti, analyze lang siya, then you can answer. Sige. Ano ang tamang sagot nito? Is it letter A, 60 degrees ba? Letter B, 30 degrees? Letter C, 120 degrees? Or is it letter D, negative 60? Sige, ano ang tamang sagot nito? If angles A and B are complementary. Patay daw. Diba? Yung iba talagang maano na nito, maluloka na. Dahil may question ng ganito. Sige. Okay, 10 seconds po to send your answers. Malalaman natin ano yung sagot. Okay, tandaan po teachers, may mga different types of angles po tayo. We have the complementary angle and meron din tayong supplementary angle. Tandaan po teachers, yung complementary angle po is equivalent to 90 degrees. Very good. May nagsabi dito. Complementary angles, very good teachers ha. May nagsabi dito sa comment section natin na ang complementary is equivalent to 90 degrees. May another angle naman na equivalent to 180 degrees and that is supplementary. Pag 180, supplementary. Pero pag 90, complementary. Now, ang given angle is 60. So, ilan ngayon yung angle B? So, 90, kasi yung complementary natin, di ba, A and B, complementary man sila na angle. So, yung A natin, angle niya is 60. Ano ngayon yung angle naman sa B? Para mag-ano talaga siya, para mag-complement talaga, di ba, yung dalawang angle, para complementary siya. So, of course, dahil 90 man yung complementary, so we're going to subtract para yung angle sa A na 60. So, 90 minus 60, walang iba, that is letter B. 30 degrees. Ganun lang siya. Ganun lang siya kadali. Okay? 30 degrees. Kasi complementary man yung dalawang angle. So, may given na angle na A, complementary natin is 90, di ba? So, yung angle natin na A is 60. So, 90 minus 60 para makuha natin yung angle B. So, that's 30 degrees para complement na sila with each other. Ganun siya. So, letter B, 30 degrees. Okay? 30 degrees. O, pwede din sa ready. May acute angle, may obtuse angle, may right angle. Okay? So, ganun. Okay, pero this one, again, pag complementary, equivalent to 90 ha, pero pag supplementary to teachers, 180 yun siya.
Next, I think this is the last na, last question sa Gen Ed. Then we will proceed to Prof. Ed Math. Sige, number 20. What do you call the compounds with the same molecular formula but are structurally different? Science, ito siya. Okay, what do you call the compounds with the same molecular formula but are structurally different? Is it letter A, monomers, B, polymers, C, epimers, or is it letter D, isomers? Sige, anong tawag po dyan sa compound na yan? Sige, kindly send your answers po in 10 seconds. So, basic ito sa science, diba? Sa science. What do you call the compounds with the same? Same yung molecular formula nila, pero different yung structure. Diba? Different yung structure. Yung tawag po niyan, hindi po monomer. Monomer, we talk about monomer, that's the building blocks of mga biological macromolecules natin. Hindi din polymers. Pag polymers naman, maraming mga monomers. Ang tamang sagot, walang iba, okay, very good. Isomers ang tawag sa kanila. Okay? Katulad na lang ng glucose, 'di ba? May mga may mga isomers siya like fructose, galactose, 'di ba? Different lang yung structure pero the same yung molecular formula. So isomers po. Okay? So isomers siya. Letter D. Okay, let's now have the professional education questions. So ito po yung question number 1 natin. Baka maka-perfect na naman sa natin sa Prof. Ed. Pag hindi na po tayo makaabot ng kasi 8 p.m. lang tayo ngayon. So until 10, question 10 tayo. At least mga 10 questions sa Prof. Ed. Okay na. Sige. So number 1 tayo, with the PPST as guide, an ideal learning environment should have the following characteristics except blank. Okay, with the PPST as guide, an ideal learning environment should have the following characteristics except blank. Saan dyan yung exception po? Is it letter A? Kasi 7:40 na po, teacher. So, at least mga 10 questions, di ba? Okay na. Okay na yan siya. Kasi baka yung iba sa inyo ay, di ba, may gagawin pa, di ba? So, yeah. Is it letter A, the learning environment promotes fairness? Letter B is safe and conducive for learning. Letter C, builds many professional linkages. Or is it letter D, establishes and maintains consistent standards of learners' behavior? Saan po dyan yung exception po? Diba? Dapat alam natin as a teacher, alam natin yung PPST. Okay? The Philippine Professional Standards for Teachers. At saka yung PPST po, meron po yan siyang mga, ano ba ang meron sa PPST po, teachers? Diba merong, ang PPST po, Philippine Professional Standards for Teachers. Okay, on how to become, kumbaga ito yung dyan naka-state, diba, may mga domains dyan, on how to become a quality teacher. Diba, yung teacher with substance. Diba? Ganon. So, again ha, ang PPST, Philippine Professional Standards for Teachers po yan. Okay? Guide natin yan as teachers on how to become an efficient and effective teacher sa students natin. May mga domains yan siya. There are 7 domains po. Okay? May mga 7 domains po yan siya. And one domain, diba, we have ideal learning environment. About learning environment, yung isang domain. Okay? Kasi pinakauna, that's content, knowledge, and pedagogy. Okay? Ayan. Then I think the second one is learning environment, and the third one is diversity of learners. If I'm not, okay? So again po ha, pag learning environment, okay, ito yung mga characteristics ng learning environment natin. Pero ang tanong kasi dito, exact. So dapat may isa dyan na parang hindi siya connected with the learning environment. Okay? So saan dyan yung exception po? Saan kaya dyan yung exception? Okay. Siyempre, kasali sa learning environment yung letter A. The learning environment promotes fairness. So, dapat yung learning environment talaga, dapat patas, walang biases, no? O fair.
fair dapat yung teacher on dealing with students and diversity of students. Another one na characteristic ng learning environment is safe and conducive dapat, diba? Safe, dapat na talaga dapat protection yung bata. Okay, safe and conducive for learning. Better yung learning environment. Makaka-learn talaga yung bata dyan. Dapat well-ventilated. Ganun, diba? And another characteristic ng learning environment is yung letter D, establishes and maintains consistent standards of learners' behavior. So dapat merong classroom management sa teacher. So dapat you have to may classroom routine, may management, may discipline, classroom discipline as well. Kaya nga nakalagay dyan, establishes and maintains consistent standards of learners' behavior. So, di ba, minsan nagbibigay sa teachers ng mga reinforcement, punishment, but make sure na hindi siya like receive talaga na punishment, no? Na talagang kawawa yung bata. Ganun, no? So again, ang question kasi exception, hindi kasala sa ideal learning environment, and that is letter C. Builds many professional linkages. Why? Okay? Very good, Sir Roldan. Huwag magpabudol sa exam. Hindi pwede magpabudol sa exam. No? Yan talaga yung tatandaan po ninyo teachers pag mag-answer po kayo ng mga prof ed questions. Dapat talagang basahin ng maigi. No? Hanapin talaga yung mga words, the question, yung mga exact, least, most, the best. Diba mga ganyan? Exact, yun yung paborito kasi, diba paborito yan ng gumawa ng question, yung board for professional teachers, yung BPT mismo. Okay? So, saan dyan yung exception po? That is letter C, builds many professional linkages. Bakit po letter C? Because letter C, more on sa domain 6 siya, very good. May nagsabi domain 6 po dito. Actually, most of you nagsabi na domain 6 siya. Okay? Ayan, so, mag-domain 6, that's diba, the personal and professional development ng isang teacher. Okay? So, you have to, of course, para mag-develop ka, mag-improve ka as a teacher, para maging effective teacher ka. So, you have to build linkages or build connections with other professional teachers. So, yun yung ginagawa. Pero again, under siya sa domain 6. Hindi siya kasali sa learning environment. Again, letter C ang tamang sagot. Okay, very good. Ang galing. Wow. Sige, number 2. Number 2 tayo. Which facilities are presented in a health-promoting school environment? Sige. Which facilities daw ay present siya in the health-promoting school environment? Sige, ano po yung tamang sagot natin nito? Present in a health-promoting school environment. Okay, sige. Facilities present in a health promoting, one ba, canteen that sells all. Tandaan po teachers, ganito din usually yung yung questioning din pagdating sa board exam. May mga ganyan, paborito yan ng BPT. 1, 2, 3, 4, ganyan. Mahilig sila yan. Okay, canteen that sells all kinds of food, including junk food. 2, comfort rooms, common for boys and girls. 3, sanitary drinking fountains. Okay, 4, safe playground. Is it letter A, 2, 3, and 4? B, 1, 2, 3, and 4? C, 1 and 2? Or letter D, 3 and 4? Siyempre, mag-focus tayo dun sa apat na, yung apat na pagpipilian natin, yung mga choices natin. Sige, is it letter A? Tama ba yung number 1? Tama ba yung number 1? Canteen that sells all kinds of food, including junk food. Siyempre, pag junk food, it's a no-no, di ba? O kasi maraming negative effects yun sa body. So that is why it's a no-no. So, dahil 1 man yan siya, so yung mga options na may 1, ligwak na yan. So, hindi na pwede tayong magsagot ng letter B tsaka letter C. So, ang natira na lang is it letter A or letter B. Now, how about number 2? Tama ba yan siya? Yung comfort rooms common for boys and girls? Na-try niyo na ba na yung comfort rooms hindi separated yung boys at girls?
Ano ba yung nangyari sa comfort drinks? Hindi siya sanitized, no? Diba? So, hindi siya health promoting, no? Yung number 2. So, ligwak na rin yung number 2. So, di ba yung letter A, 2 man siya. May 2 sa letter A. So, we will not answer A na. Naligwak na yung A, naligwak na yung B, naligwak na rin yung letter C. So, ano yung final answer natin? Walang iba, that is letter D. 3 and 4. Ganyan po, teachers. Elimination method. Yan yung gagawin po ninyo dapat pag magsagot po kayo ng board exam questions. Most especially sa ganitong type of question. So, you have to eliminate talaga yung mga wrong choices. Okay? So, letter D ang best answer natin. Check. Sanitary drinking fountains. Dapat malinis talaga, no? Para hindi magka-amoebiasis ang mga bata. Okay. Tama din po yung safe playground. So, correct answer, walang iba, letter D. 3 and 4. Okay? Yeah. Letter D, 3 and 4. Very good. Tumpak mo kayo. Sige, let's have number 3. Sige, number 3 po tayo. Okay. Nangyayari naman ang one sa school setting. Tama po kayo, Sir Ratty. Diba, ganyan sa school setting po. Pero again, hindi, kasi ang nasa board exam po kasi teachers, ideal siya. Ideal case. So you have to choose talaga the ideal case. Although, diba, alam naman natin na this exists in reality. Diba? Pero pag sa board exam po, dapat the more na plastic, the more ka mag-choose ng ideal answer, tama yung sagot mo doon. Dapat talaga sa ideal ka talaga na answer always. At alam mo naman na ito talaga yung exist in reality. So, ganun talaga pag board exam po. Okay? Ganun siya. Well, very good. Dapat bait-baitan sa pag-answer ng prof. Ganun po talaga pag prof. So, kahit alam na natin, ako nga dati, kasi ito talaga yung exist in reality. Pero, of course, hindi yun yung sagot ng DPT eh. Wala tayong choice, kundi magbait-baitan na lang talaga. Okay, ganun talaga. You have to choose the ideal answer. Even though we know that it really exists in reality. Diba? Tapos yung ideal naman na answer, hindi naman siya nag-exist in reality. Ewan ko ba? Ganun siya. Sige, so let's have number 3. A preschool teacher is thinking about how best maging plastic. O tama, Sir Randy, maging plastic na lang talaga. Sige, number 3 tayo. A preschool teacher is thinking about how best to develop the fine motor skills of the 4-year-old na student. So which of the following should he best consider? So, ano dapat yung i-consider mo? Kasi nga, preschool teacher ka, di ba? And you have your preschooler. 4-year-old pa yan, di ba? 4-year-old. Nasa ano pa siya? Ano ba yan? Pre-operational stage kung sa ano pa, no? Kung kay Jean Piaget's, cognitive skills. Ayan. So, you want to develop para ma-improve talaga yung fine motor. Ano pala ibig sabihin ng fine motor? So, di ba pag fine motor skills, it involves the skills of a 4-year-old children, or 4-year-old pupils na marunong sila gumamit na kanilang mga small muscles. Mga little muscles nila. For example, their fingers, using their fingers, their hands, no? Ayun, meron kasi yan silang mga small muscles yan sila. Pero pag mga gross motor skills na, if you want to develop the gross motor skills, pag gross motor, ito din involve the mga large muscles sa katawan ng bata. For example, their arms, their legs, diba? Their chest. Yun, pwede na sila doon, mga running, jumping, mga ganyan. Diba? Gross motor skills yan. Pero pag fine motor, so you have to develop yung talagang nila, yung mga small muscles sa katawan nila. Okay? So, ano yung dapat i-consider? The best to consider. Okay, is it letter A, provide daily coloring book activities? Daily coloring ba? Letter B, ask the children to do repeated writing drills every day. Letter C, encourage children to eat independently. Or is it letter B, conduct a variety of fun and challenging activities involving hand muscles daily? So, napaka naman yung letter A, no? Dapat daily, paulit-ulit, magkulay lang yung mga bata. Letter B, repeated writing drills. Pag sumat na talaga yung bata, wala na silang ibang gagawin. Letter C, encourage children to eat independently. Ano gagawin mo as a teacher? Of course, dapat
diverse ka, di ba? Dapat you have to incorporate or you have to conduct a variety po. Okay? Ayan. Okay, conduct a variety of fun and challenging activities involving hand muscles daily. So, dapat hindi pwede na isa activity lang all the time. No, hindi pwede ganon. Dapat you have to conduct a variety, varied, fun, and challenging. So, pwede magturo ka ng how to color, di ba? How to identify shapes, mag-trace sila ng mga shapes, mga ganyan, writing drills, pero hindi maulit-ulit, no? Maano din yung bata, hindi siya for sure, expose yung bata sa iba't ibang activities para mas mahasa po yung kanyang fine motor skills. So again, letter D ang tamang sagot. Very good. Dapat variety, varied, diverse. Dapat iba-iba. Okay, let's have very good teacher sa galing. Sige, number 4 po tayo. Sige, number 4. Sige, science teacher Rita showed her class a glass of water with an egg in it. She asked the class, what happens to the egg if I add 3 tablespoons salt to the glass of water? Now, this is hypothesis formulation. What can you infer about the cognitive development stage of teacher Rita's class? I think nasabi ko kanina, di ba, yung cognitive development, ano ba yan? Cognitive development, the cognitive development theory by Jean Piaget, di ba? Sa individuality. So we have, ano ba yung, di ba that SPCF yan siya? Nag-start with the sensory motor stage, done with the pre-operational stage, done with the concrete operational stage, and the last one, we have the formal operational stage. Sige. So identify the correct answer. Saan ba dyan? Is it letter A, formal operational stage, B, concrete operational stage, C, pre-operational stage, or is it letter D, between concrete and formal operational stage? Ano kaya ang tamang sagot? Is it letter A or letter B? So, di ba, may nag-letter A sa inyo, may nag-letter B sa inyo. So, let's find out ano talaga ang tamang sagot dyan. Okay, si science teacher Rita, di ba, pag science teacher, ganito talaga yan. So, pinakita niya, okay, shoulder glass, a glass of water with an egg in it. Now, nag-ask siya sa klase niya, ano kaya ang mangyayari sa egg kapag mag-add daw siya ng 3 tablespoons salt to the glass of water? So, yung sinabi ni teacher Rita, that's actually hypothesis formulation. And we know, di ba, pag hypothesis formulation, parang siyang educated guess. Parang hula-hula mo lang siya na itong mangyayari. Baka ito yung possible na mangyayari. So, di ba, kahit hindi mo alam o kahit hindi mo pa siya nakita, parang nag-i-imagine ka na sa utak mo na ito yung nangyayari sa utak mo. Di ba? Parang ka nag-i-imagine. Okay? So, yan siya. Hypothesis formulation, yan. So, pag ganyan, saan na development stage na yung klase ni teacher Rita? Saan na sila? Ano kayo yung tamang sagot? Okay. Ang tamang sagot, very good. Okay, that is letter A, formal operational stage. Diba? Kasi capable na sila kahit hindi nila makita kung ano yung mangyayari. Imagine lang nila, nasa utak lang nila, but still, diba, they can they can create their own hypothesis. So that's formal operational stage. Kasi hindi na kahit imagination lang nila. So formal operational stage, yan. Yung sensory motor stage naman, wala sa options to, pero I will, diba yung sensory motor sa mga infants yan, sa mga babies, diba, more on to senses sila, or on motor skills, diba, yung mga babies, mahilig silang mag-grip, diba, mahilig silang mag-crawl, mga ganyan, sensory motor stage yan siya. Pag pre-operational stage naman, nasa preschool years, di ba? Grabe yung curiosity ng mga batang yan, di ba yung mga pre-operational stage, medyo may mali pa sa kanilang, sa explanation ng, nila, how to rationalize things, di ba? Yan yung pre-operational stage. Pag concrete operational stage naman, ito mga concrete operational stage, ito yung mga elementary students usually. Nasa concrete operational stage na sila. They can actually understand things kapag nakikita nila mismo. Concrete things. Concrete. Diba? Concrete. Yan yung, kaya nga, concrete operational stage. Mas malalaman nila or mas malalaman nila
yung ano na yan, yung lesson na yan, kapag ipakita mo talaga sa kanila. May ipakita. Kaya ka, di ba, pag elementary, di ba, doon ka sa mga sa elementary classroom, dapat talaga may visual aids, everything, dapat makita nila, di ba? Ayan. Kasi nga, nasa concrete operational stage, yung mga elementary students. Pero yung mga high school students at age 12, very good. May nagsabi kanina at age 12, kasi hypothesis eh. O, nakaformulate na sila ng hypothesis. Kaya nilang gumamit na lang utak lang nila, abstract thinking, di ba? So, nasa formal operational stage yan sila. Okay? O, diba? What happens? So, parang ano ka ba? Kumbaga, parang nag-i-infer, parang nag-i-imagine yung bata, ano yung mangyayari kapag ganito, ganito, ganyan, diba? So, ibig sabihin, nag-i-imagine yung mga bata, kahit hindi na makita yung buong process, pero nakaka-create ng hypothesis nila. That is formal operational stage. So, again, letter A, ang tamang sagot. Very good. Anything abstract thinking. So let's have number 5. Okay lang maligwak po, teachers. Normal lamang po talaga yan. Basta sa board exam, perfect na. Sige, number 5. Which statement of student diversity is correct? Sige, saan dyan yung correct statement about student diversity? Diba? One of the domains ng PPST. Sige, ano yung tamang sagot? Correct statement. Saan dyan yung tamang statement about student diversity? Is it letter A? The teacher must do his or her best to reduce student diversity in class. Letter B, the less diversity of students in class, the better for the teacher and the students. Is it letter C, the teacher should accept and value diversity? Or is it letter D, student diversity is purely due to students' varied culture? Sige. Ano po yung tamang sagot natin? Sige, saan kaya dyan yung tamang sagot ko? Student diversity in class. Okay. So, ang correct statement natin dyan, di ba? Correct statement. Is it letter A? Dapat ba i-reduce yung student diversity in class? Ayaw mo na diverse yung students mo kasi gusto mo na pareho lang talaga sila, pareho sila matalino? Reduce ba dapat? Okay. Is it letter B? The less the diversity, the better? Whether we like it or not po, teachers, iba-iba talaga yung students natin. Hindi talaga sila pareho, 'di ba? May uniqueness talaga of individuals, 'di ba? O letter D, student diversity is purely due to students' varied culture. So doon lang ba? Nakatutok lang ba? Purely culture lang ba yung dahilan bakit diverse yung bata? 'Di ba? Based din sa kanilang socio-economic background, based sa gender nila, based sa age nila, doon yung maraming mga factors sa iba-iba yung bata. Hindi lang siya dahil sa cultural background ng bata. So in other words, ang tamang sagot natin dito, walang iba, we have letter C. Yan talaga yung dapat gawin as a teacher. The teacher should accept and value diversity. Yes, very good. Bias na, di ba? Pag ano lang, purely due to students' varied cultures lang. So again po, letter C. Dapat accept talaga. Di ba? We have the inclusive education. Di ba? Inclusive. Included na lahat. Whether kahit sa ang background pa ng bata yan. Inclusivity. We practice inclusivity. Kaya nga, di ba, meron tayong mainstreaming din. Di ba? Mainstreaming. We talk about mainstreaming. Yung mga students with disabilities before, so kung kaya nila to be with the regular students, pwede na silang ipasok doon sa regular classroom. So, ganun siya, di ba? Yes, very good. Pwede rin na yung bata ay diverse sila with their learning style, di ba? May mga bata na visual learners, may mga kinesthetic learners, may mga tactile learners, may mga auditory learners. So, ganun sila. So, hindi lang siya purely varied cultures lang. So, di ba? So, ligwak ang A, B, and B, tama si letter C. Tama yung letter C. Okay, correct. Sige, let's have number 6. So, malapit na. Malapit na. Sige, number 6. Actually, 8. Sige lang. Continue tayo. Until 10 questions tayo ngayon sa process. Sige, number 6. Which student thinking
or behavior indicates that he or she values diversity. Sige, saan po dyan? Which student thinking or behavior indicates that he or she values diversity? Is it letter A, he or she regards his culture as superior to others' culture? Superior ba dapat? Letter B, he or she regards his culture as inferior. Letter C, he or she accepts the fact that all people are unique in their own way. Or is it letter B, he or she emphasizes the differences among people and disregard their commonality? Saan po dyan yung tamang sagot? Saan dyan yung best among the options? Which student thinking or behavior indicates that he or she values yung pagkaiba-iba? Diba? So, alam naman natin talaga na may the diversity of culture, the diversity of individuals. So, balik yung letter A. Hindi pwede na you feel na superior yung culture mo. Di ba kung sa ano pa yan siya? Sa social studies pa na perspective, that's ethnocentrism, right? You feel that your culture is superior. Mas maganda yung culture namin. Mas proud kami sa culture namin kasi sa culture ninyo. Superiority of culture, that is ethnocentrism, right? Yes. How about for letter B? Pag inferior naman, parang hindi ka proud sa sarili mong culture, di ba? Inferior yung culture mo, na-feel mo na, hindi naman maganda yung culture na pinanggalingan ko. So that's xenocentrism yan, kung sa social studies pa na perspective. Okay? So dapat tayo as a teacher and even other students as well, dapat we practice the cultural relativism. So dapat ang tamang sagot is letter C. He or she accepts the fact that all people are unique in their own way. So, ganun siya. Diba? The uniqueness of individuals, yung sinabi ko. So, letter C, accepts talaga. Na iba-iba talaga. May makakasalamuha ka na ibang tao coming from different background. Okay? Whether iba yung kanilang cultural background, socio-economic background, diba? So, ganun yun siya. Okay, hindi din pwede na i-emphasize mo lang yung differences pero i-disregard mo yung similarities or the commonalities. So, dapat, yes, dapat cultural relativist po tayo. So, cultural relativism, letter C. Okay, teachers, let's have number 7. Let's have number 7 po. Okay, what is the teaching learning implication of student diversity? Puro student diversity, no? Sige. Okay, teaching learning implication of student diversity is at letter A, compare students. B, make use of a variety of teaching and assessment methods and activities. Letter C, do homogeneous grouping for group activities. Or is it letter D, develop different standards for different student groups? Kung saan po dyan yung teaching learning implication ng student diversity? What is the best answer? O dapat ba you have to compare the students? So, it's a no-no. Hindi pwede ka magkumpara kasi nga unique sila, di ba? Okay. Do homogeneous grouping. Let's say, mga matatalino, okay, dito kayo. Di ba? You ano ba? Homogeneous grouping. Kung hindi heterogeneous, di ba? Dapat hetero, hindi homogeneous. Kasi kung homogeneous ito sila dito, yung mga Catholics, dito kayo, mga Muslim dito. Hindi pwede ganon, teachers, hindi pwede ganon. Hindi pwede homogeneous, dapat heterogeneous grouping. O, develop different standards for different student groups. Ito kasi, matalino ito mga students na ito yung standard nila. Iba din yung standard, iba din yung criteria sa kanila. Hindi ganon dapat. So, yung tamang sagot dito, walang iba. Okay, ideal answer talaga dapat, no, always. Sige, letter B ang tamang sagot. Make use of a variety. Oh, very good. Tama. Sabi ni Sir Sonny dito sa comment section. Diversity equates variety. Very good. So, di ba? Diversity, variety of teaching and assessment methods and activities. So, dapat, you have to adjust, adapt so kung ano man yung ng students. And of course, you have to mag-apply ka, 'di ba, i-apply mo yung diversity of your methodologies, yung methods mo, yung teaching styles mo doon sa students mo. Kaya nga dapat 'di ba, varied.
Varied yung assessment mo, assessment methods mo, ganun siya. So, letter D. Okay, let's have number 8. So, yeah. Number 8. Until 10 lang tayo. Sige. All are features of the Indigenous Peoples Education Curriculum. Yeah, the IPEC except. Saan dyan yung exception? Ito naman, di ba? Dapat talagang ano tayo, very careful tayo sa pagsagot talaga. Nako, it's a no-no talaga itong except. Okay. Sige, saan dyan yung exception? Is it letter A, affirms? Again na, features or characteristics ng IPEC or Indigenous Peoples Education Curriculum. Except. Saan dyan yung exception? Except yung tanong ha, except. Is it letter A, affirms and strengthens Indigenous cultural identity? B, makes education exclusive to the Indigenous culture. Letter C, revitalizes, regenerates, and enriches IKSES and Indigenous languages? Or is it letter D, anchors the learning context on the ancestral domain, the community's worldview, and its Indigenous cultural institutions? Wow, alam na alam yung sagot. Very good. Walang iba. Letter D. Because of the word, ano yung naligwak niya? Because of the word, exclusive. Okay, dapat, very good. Inclusive dapat. Inclusive, not exclusive. Okay? So, dapat inclusivity. So, A, C, D, these are the features of the Indigenous except yung letter D. Tumpak, ang galing, ang galing, ang galing, ang galing teacher. Sobra. Wow. Talagang may liwanag. Okay, let's have number 9. Let's have number 9. Ito. So, number 9, except pa rin. Diba? Mahaba. Mahaba. Diba? Yung iba, letter, ano na yan, letter B kasi mahaba. Okay, saan ba dyan yung tamang sagot? All are best practices in using learning resources for Indigenous learners except. Again, except na naman yung tanong. Ang dami except. Magaling pala ako umanap ng palit, sabi ni Sir Carlo. Okay. Sige, ano ang tamang sagot natin dito, teachers? Is it letter A, culturally generated learning resources only include indigenous groups, artifacts, o diba? Andiyan na naman yung mga judger, marunong maghanap ng mali sa question, na option. Okay, the language used in instructional materials, especially in primary years, which I imagine mahaba, which highlight mother tongue is consulted with the indigenous community. Letter C, cultural sensitivity and protocols are observed in the development and use of instructional materials? Or is it letter D, the indigenous community's property rights are upheld in publishing learning resources? Okay, very good po kayo teachers. Ang galing, no? Hindi ka na kailangan mag-rasyo kayo na. Okay, so very good, that's letter A. Hindi pwede, merong limitation sa learning resources. Diba nakalagay dyan, only include. So, para siyang limited lamang, restricted lamang sa ganito lang na mga learning resources. So, in fact, marami pa mga resources, diba? Hindi lang sa mga naka-stipulate lang dyan, yung mga naka-state lang dyan, diba? So, wrong. Yan yung exception. O, kasi yung kasali, syempre, letter B, pwede yan. The use of yung mother tongue, cultural sensitivity, the property rights of the indigenous community, kasali yan, dapat consider the learning resources. Except yung letter A. Kasi para siya restricted lang, diba? Because of the word only. Very good. Ang galing. Iwasan, tama. Iwasan ng only, solely, it depends on choices. Yes. It depends sa choices pa rin talaga. So, better if you have to read talaga all the options na lang para safe. And the last question for tonight. Last question na po ito kasi 8:12 na. Diba? 8:12 na po tayo. Sige. Let's have number 10. Ito, number 10. Last question na po ito because it's already 8:12. Sige, except na naman. Yan yung yan yung ating ngayon. Word of the night. Except. Okay. All are the best practices for assessment in the Indigenous Peoples Education Framework except. Saan dyan yung exception po? Again na, assessment sa IPES. Except.
Is it letter A, including the practice of competencies in actual community and family situations? Letter B, applying higher order thinking skills and integrative understanding across subject areas? Letter C, using international context, easy assessment standards, and content faithfully without modification? Or is it letter D, including community-generated assessment processes that are part of indigenous learning systems? What is the correct answer? Okay, the correct answer, okay, very good. Because of the word without modification. Dapat you have to modify kasi nga, gumamit ka ng international context, dapat i-apply mo siya, di ba? Kasi indigenous man, indigenous community. So you have to apply it in the local context. So dapat you have to modify it. Hindi pwede na i-follow mo talaga yung international context without modifying. Dapat you have to modify it para ma-apply mo sa local context. So again, letter C po ang tamang